Okay? So, pwedeng maging successful yung inyong relationship. Actually, yung iba sa nyo guys, parang nagre-reset, nagre-restart ng relationship, or may chance na mag-reset or mag-restart yung relationship nyong dalawa. As long as willing kayo parehas. Kasi yung iba sa inyo, parang nag-ghost na. Yung iba sa inyo, parang pwedeng iniwan na, ganyan. Hindi na nagparamdam. Pero, nandun pa rin yung pag-asa sa puso mo, and pwedeng mabalik yan as long as hindi pa kayo bumibitaw. Pero pag kayo Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is pag-ibig guys, silip sa pag-ibig para ngayong November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo, okay? So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga possible na influences sa inyong love life mga kapiksi. So, mayroon tayong children guys. Maaring ano to guys, no, parang nakaka-impacto sa inyong relationship in such a way na yung mga anak nyo, kung meron na kayong mga anak ng inyong partner o specific person, maaring sila yung nagiging dahilan para mas lalo pang tumibay yung inyong relationship mga kapiksi. Meron kasing iba na kapag ka nagkakaanak sila, mas lalo silang nagiging close mga kapiksi. O kaya naman guys, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon, pero hindi kayo naghihiwalay dahil sa mga bata. Meron kasing ganun guys, no, na parang for the sake of the children, ganyan, kaya hindi pa sila naghihiwalay mga kapiksi. Okay? So, for some of you guys, either or, may mga impluensya yung mga anak nyo sa relationship guys. Fun times, ibig sabihin nito guys, saya-saya lang, happy-happy lang kayo ng iyong partner o specific person kung kayo ay may mga jowa na guys. Kung kayo naman ay wala pang jowa mga kapiksi, maaaring makilala mo yung person kapag gumigimik ka, kapag lumalabas ka, ganyan. So, sa mga naghahanap, no, don't worry, dadating din yan, but it's important na you have fun at this point in time mga kapiksi. As in yung legit fun na magsaya ka lang, no? And sooner or later, dadating din sa'yo yung tamang person na para sa inyo, Capricorn. And another message, guys, twin flame, okay? So, ito, maganda to, guys. Kung kayo ay meron ng partner o specific person, maaring twin flame din kayo ng person mo, or the universe is already paving the way, no, para makilala mo yung twin flame mo ngayong season na to, Capricorn. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito guys, itong twin flame na to, no, i-main nyo na yan sa comment section kasi magandang energy yan pagdating sa love. So, dito naman sa deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Kung ano lang yung maka-resonate guys, take the message kasi hindi naman lahat mag-resonate, tsaka iba-iba naman kayo ng sitwasyon mga kapiksi. So, yung first message ng person mo guys, I don't react when people mention you. So, in short, deadma si person mo kapag ka, kunwari, nasa gathering. This will happen kapag ka medyo nagkakalabuan kayo ng person mo, medyo may gap kayo, medyo may away kayo, or pwedeng ghosted na, ganyan. Basta merong something na hindi maganda sa inyo. So, kapag ka nababanggit ka sa kanya ng ibang tao, NR siya. NR as in no reaction mga kapiksi. So, in short, deadma lang siya. Guys, kasi baka tinatamaan siya, baka guilty siya or something, pero siguro ayaw niya ng palakihin yung gulo, or ayaw niya mag-explain, guys. Okay? And I want to feel that way again, kung ano man tong feeling na to, guys, no?
gusto niyang pero this is more of feelings of love, guys, no? Parang gusto niya ulit na maramdaman na ma-in love siya. It's either ma-in love siya sa'yo or ma-in love siya sa ibang person, mga kapiksi, pero meron siyang hinahanap na certain kind of emotions na gusto niyang maramdaman ulit. Okay? So, yeah. And another message, guys. I left when I saw you with someone. So, maaring meron siyang nakita, mga kapiksi, meron siyang nabalitaan, guys, no? Regarding sa'yo. Kaya siya umiwas, mga kapiksi. So, kung nag-ghost ka niya nang hindi mo alam kung bakit, so maaring meron siyang nakita, meron siyang nabalitaan. Sometimes naman, kahit wala silang solid evidence, no? Minsan naniniwala lang sila sa mga sabi-sabi without confirming facts or details, diba? Pero merong something sa inyong dalawa na reason kung bakit may gap, no? This will certainly affect yung mga kapiksi natin na may mga emotional gap, even physical gap or distance between the two of you. Okay? So, comment down below, guys, kung naka-resonate ka dyan sa messages na yan. So, shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Capricorn tsaka yung energy ng love. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, kung gusto nyo mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revice, break up. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, guys, aventuring tsaka citrin yung recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box, guys. So, Capricorn, kayo ay represent ng King of Pentacles. Ito yung ating love energy. So, true love spread yung gagamitin natin dito sa ating reading, mga kapiksi. Kung ano na lang yung makaresonate. So, itong first card, this represents you. Pagdating sa relationship, guys, ikaw yung mas responsible, no? Ibig sabihin, ikaw yung mas, pwede natin sabihin na mas nagdadala sa relasyon, mas mature, mas nakakaunawa. Ikaw yung, pwede natin sabihin na ikaw yung mas nagbibigay, no? Kumpara dun sa person. Pero ikaw yung nasa more mature side. Ikaw yung parang mas pillar ng relationship, mga kapiksi. And then, etong person mo naman, ito, parang ano lang siya, pwedeng yung iba sunod-sunuran sa inyo. Ito yung nagre-represent ng person nyo, mga kapiksi. I'm also sensing now for some of them, mga kapiksi, parang hindi sila masyadong seryoso, hindi sila kasing seryoso mo. Ikaw yung dominant sa relationship, sila yung parang sunod-sunuran. For some of them, maaaring din silang mayroong inferiority complex, mga kapiksi. And sometimes, yung pagkakaroon ng inferiority complex, ibig sabihin nun parang mas mababa, ganyan. Nakaka-apekto yun sa kanila. And sometimes, yun din yung nagiging dahilan kung ba't sila humahanap ng iba. Kasi hindi sila masyadong makasunod sa inyo, guys. And it's not your fault, mga kapiksi. Lalo na kung magaling ka. Sometimes may mga ambisyon kayo, diba? Lalo na sa pagdadala ng pamilya. Pero sila parang chill lang, relax lang. Hindi sila kasing seryoso nyo. Hindi kayo align pagdating sa mga goals. And naghahanap sila ng, sometimes naghahanap sila ng parang kapantay nila or mas mababa sa kanila para feel nila na maging dominant, no? Kasi sa relationship nyo, hindi ganon. Parang mas dominant ka sa kanya, mas ikaw yung nagdadala sa relationship siya sa buhay nyo, mga kapiksi. So, etong connection nyo, guys, somehow, sumasukses naman yung iba sa inyo, mga kapiksi, okay? Siguro kasi nga,
kayang-kaya mong dalhin yung relationship. And yung iba sa inyo guys, the reason din kung bakit success is hindi kayo masyadong emotional pagdating sa relationship, mga kapiksi. Kinakaya nyo lahat, guys. Okay? Kinakaya nyo lahat kahit na medyo feeling nyo dehado kayo dun sa connection nyo. And ito naman yung strength ng relationship nyo. Kayo, parang willing to wait kayo na mag-grow yung person nyo. So, parang sinasabayan nyo sila. Hindi naman sa sinasabayan nyo sila na maging tamad or walang ambisyon. Pero parang kung ikaw nag-grow na as a person and dun sa relationship, parang inaantay mo siya na sumabay sa'yo, na mag-grow din. And para together kayo. So yun yung isa sa mga strength ng relationship nyo. Kaya yung iba sa inyo pwedeng hindi pa naghihiwalay or kumbaga surviving pa sa relationship. And ito naman yung weakness ng relationship nyo. Sometimes nagkakaroon ng mga mainitin yung ulo, mga kapiksi. So it's either ikaw yung mainitin yung ulo or yung person mo yung mainitin ang ulo, guys. Okay? So, yun yung nagiging weakness naman sa relationship. Kasi minsan, or most of the time, syempre, pag mainitin yung ulo, doon nagkakaroon ng mga away, diba? Heated arguments, kumbaga, nakakapagbitaw ng mga salita na hindi maganda, kaya nasisira yung relationship. Especially, if masyadong sensitive yung isa sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, pwedeng maging successful yung inyong relationship. Actually, yung iba sa inyo guys, parang nagre-reset, nagre-restart ng relationship or may chance na mag-reset or mag-restart yung relationship nyong dalawa. As long as willing kayo parehas. Kasi yung iba sa inyo, parang nag-ghost na, yung iba sa inyo, parang pwedeng iniwan na, ganyan, hindi na nagparamdam. Pero, nandun pa rin yung pag-asa sa puso mo. And pwedeng mabalik yan as long as hindi pa kayo bumibitaw. Pero pag kayo na yung bumitaw, mga kapiksi, wala na, game over na. Okay? Game over na. Kasi, it's your life. Kayo yung responsible doon. So, pwede nyo silang ma-attract pabalik. Pwede nyo rin silang ma-attract na pawala na sa buhay nyo. So, it depends on sa magiging desisyon nyo, mga kapiksi. Pero as long as gusto nyo pang ipaglaban, guys, pwede pa. May pag-asa pa, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo, love story nyo to, mga kapiksi, ito, i-main nyo na tong pag-asa na to, bagong pag-asa sa relasyon, kung gusto nyo lang naman. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys. Pampabalisa, pampamiss, pampabalik, pampamahal. Kahit ano, depende sa sitwasyon nyo, guys. Okay? Marami na yan success stories. So, ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.